Okay, ma'am. So, since napatunayan natin na meron naman talaga tayong after sales support, talaga namang maibibigay natin sa kanila yung pangangailangan nila. But then, syempre, for example, bibigyan kita ng sample, ma'am. Kunyari, nasira yung machine ni client ngayong gabi. Tapos, tumawag sila sa inyo sa gabi. Meron ba tayo, ma'am, na mga tao dito sa office na sasagot sa kanila, na mag-accommodate sa kanila to receive their concerns? And then, ma'am, syempre, ang tanong doon, ilang araw sila bago makarating sa site? So, unang-una, sir, meron tayong dedicated na project manager, technical support representative, and customer support representative na pwedeng sumagot sa kanila. Though ang operational hours lamang talaga ni Powerhouse is Mondays to Fridays, 8 a.m. until 5 p.m. lamang talaga yung office hours natin. Sumasagot ang ating mga CSR, sumasagot pa rin sila even beyond working hours na. Okay. Grabe naman yun. Namamanage naman yung time. Kumbaga, so, yung scheduling naman natin, sir, let's say, given na yung location ay may kalayuan from our office, the fastest way na makakatulong ang Powerhouse, ang ating technical team para sa troubleshooting, let's say, ng machine ng client is through video call na yan. So okay lang yun kung video call lang. So Yes. tatawag tayo sa kanila, tapos tuturuan lang natin sila kung ano yung gagawin nila dito. Yes, sir. Ano yun, hindi naman siya very hard na gawin para mag-ayos ng machine. Initially kasi, sir, is ipapakita muna ni client or sasabihin ni client ano yung error ng machine, ano yung nangyari sa kanya. I-describe niya kung ano yung na-observe ni client. And then from there, yung minor troubleshooting, ipoprovide yun ng technical team natin through video call. Okay. Minor troubleshooting. But then, if in any case, na lahat ng minor troubleshooting ay na-maximize na at hindi pa rin nag-work kay machine, that is time na papasok yung 24 to 48 hours na response time. So, 24? Yes. So 48 lang. So parang 2 days. User ng actual na punta ng Okay. technical solution. Of course, depende pa rito sa availability. Tsaka sa layo. Yes. Tsaka sa layo. Okay, ma'am. So meron kasi tayo mga client. Siyempre, may Mindanao tayo, di ba? So, Actually, may experience tayo na Cebu. Napuntahan natin in 24 hours. 24 hours Pero, after ng concern nila. yes, sir. Yun again, as a disclaimer, case-to-case basis pa rin, follow natin of course yung process and availability ng technical team, yung dispatch nung location and yung urgency of course ng kung ano yung error sa machine natin. Okay, ma'am, grabe. Sobrang dedicated naman ng ating mga tao sa ating office para sumagot ng out of office hours na, di ba, ma'am? May nagko-compare ba ng presyo natin sa mas murang machines? Syempre, anong sagot mo dun, ma'am? Mawawala. Kasi first thing talaga, pag mag-start ng business, alam naman natin, tingnan natin yung total cost. Yes. The total investment na gagastusin natin for a certain business. So, comparison ay open tayo dyan. Yes. And actually, that is a good way din ng ating mga clients na makita kung ano yung differences, kumbaga comparison, kasi open market tayo pagdating dito. Alam naman din natin na hindi lamang Powerhouse ang supplier ng ice tube machine dito locally sa Pilipinas. And actually, may mga client na nag-ask din sila for direct import. So, doon nila nakikita mas mababa yung pricing, but then sabi ko kanina, it is not just the machine na binibenta natin. It's the whole business aspect na ino-offer natin sa kanila. So, more on the product itself, services, partnership ang binibigay natin. Okay. So I heard, ma'am, madami ako naririnig. I heard sa mga tao, ito totoo lang to, syempre, bilang experience din, naririnig ko rin sa kanila. Sabi nila, sobrang mahal daw ng machine ng Powerhouse. So ano naman yung defend natin dun, ma'am? Syempre, kailangan natin yung ma-defend. Ano ba yung magiging sagot natin sa bagay na yun? It's worth the price. Yes. It is. Totoo naman, syempre. The lifespan, 8 to 10 years. Na. And ang machine kasi natin is, ano talaga, yung top grade quality. Ang parts na ginagamit,
main or major components ng machine natin is the compressor, mixer brand yan from Zerko. Yes. So, ang partner natin for the parts talaga ng machine natin is yung mga prestigious na din talaga. Yung mga kilala na pagdating sa kanya-kanyang industry. I heard meron din tayong LG. Atin namang PLC or Programmable Logic Controller is LG brand from South Korea. Wow. Okay, kaya ganun siya kamahal. So, talagang subok naman na. Okay, ma'am. Yes po. So, paano mo maipapaliwanag ang difference ng quality versus price? Actually, not to differentiate quality versus price, but to match, siguro. To match. So, ang price kasi ng machine or kahit anong product, ang price ng machine talaga dapat mag-match yan sa quality. Kung ano yung quality niya. Masasabi lang kasi natin na pricey ang isang produkto kung ang quality is mas mababa or hindi na-reach yung expectations natin. Pagdating dun sa search, kumbaga sa usage, kung sa gamit talaga ng machine na yun or ng product na yun, dun siya. So, para sa akin, the price should always match yung quality. Quality. At yun ang meron tayo. Lagi siya nag-meet talaga dapat. Hindi naman kasi pwedeng mataas yung price natin pero yung mga gamit natin dito mababa. So, I think napatunayan naman natin na nasabi mo na rin sa kanila, lalo na yung mga parts natin. Ang alam ko, ang machine ba natin ay built-in. Not literally made in China, sir. Built-in siya, assembled. Assembled in China. Kasi ang parts ng machine natin ay outsourced globally. Kasi magkaiba yan, ma'am, di ba? Yung, Yes. pag sinabi nating made in China, yung lahat, yung buong parts, doon galing. Components doon ang galing. Pero yung machines natin, ma'am, is built-in China. Doon dinadala yung mga products natin. Ina-outsource natin sa iba't ibang bansa yung mga parts na yan. Yes. Then, And then, pinapadala natin sa China for assembly na. yes, tama. Ano yung pwede mong i-advise sa mga gusto mag-start ng ice business? Sige, siguro sa akin, mga kayelo, ang advice na lamang na maibibigay ko sa inyo, unang-una, before you start the ice business, alamin natin yung pros and cons. Kumbaga, malaking investment po kasi ito, so hindi basta-basta na susugal tayo sa isang bagay na hindi pa natin sigurado. Dito po kay Powerhouse, from your inquiries, nandito po ang mga client advisors. Kami po ang magtuturo sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan, yung mga kailangan nating ihanda muna before kayo makapag-start, and ano yung mga kailangan pa natin all throughout the process hanggang sa maging operational na kayo. So, advice ko po is alamin natin kung ano yung demand sa area unang-una, yung feasibility ng location ninyo, and yung accessibility natin pagdating sa market na susuplayan natin. Of course, at most is kailangan alam natin yung capability. Kumbaga, base natin yung machine, kung anong machine ang interested kayo sa budget capability. So, yun lamang naman po, and other concerns nga, nandito naman si Powerhouse, tutulungan namin kayo. Okay, ma'am. So, pwede mo munang alisin yung self mo as sales manager, syempre. So, ilalagay ko muna yung sarili mo bilang client. So, bilang client, bakit mo pipiliin si Powerhouse? Bilang client, pipiliin ko si Powerhouse, unang-una, yung brand. Okay. Ang Powerhouse kasi is mas kilala sa social media platforms. Kumbaga, the more na trusted kasi ng majority ng mga tao, the more na na-uplift yung tiwala po, of course. Yes. Yun yung unang-una. Aside from that, of course, bilang client na possible or prospect magtayo ng isang ice machine, mag-reviews ako, of course. Review checking, ganyan. So, check ko yung mga feedback, yung mga insights ng mga existing client. Palagi kasi yung magbabase ang client or magbabase ako bilang client sa kung ano na yung experiences ng mga nandun na, ng mga existing clients na nila. So, para sa akin, pipiliin ko si Powerhouse kasi kay Powerhouse ko nakikita yung puso. Pagdating sa pagtulong, yung concern, hindi lang benta-benta. Nandun tayo sa aalalayan ka talaga. Hanggang sa matutunan mo, hanggang sa ikaw na mismo yung mag-handle ng business. At saka bago pa ako pumasok dito sa Powerhouse, nakita ko na kasi yung na-build nilang
brand nila dito sa Powerhouse. Syempre, kitang-kita ko naman. And nakikita ko kasi kung gaano sila ka-dedicate para matulungan yung mga clients nila. Syempre, for my personal experience, nandun na rin si Ma'am Jam nung syempre nakikita ko rin sa mga reels before bago po ako pumasok dito. Sobrang accommodating nila and magaling talaga sila pagdating sa customer service. And syempre ma'am, last na natin na very quick advice lang or baka meron kang life advice sa kanila or quick advice pagdating sa business. Siguro quick advice pagdating sa business, dapat maging matalino tayo. So, ang panahon kasi ngayon, fast-paced na yan. So, ang kinikita natin, be it OFWs, ang kinikita natin ngayon, kung ilalaan lang or isisave lang natin ang isisave sa bangko, after ilang years, bumababa yung value niyan. So, doon na tayo mag-invest tayo, start tayong mag-invest sa isang business na makakasupport doon sa pangailangan natin in the future. So, Negosyong Yelo, one of the businesses na in demand kasi as long as booming ang food and beverage industry natin, buhay ang Negosyong Yelo. And food and beverage industry is just a portion of the huge market na pwede nating pag-supplyan. So, maganda po ang Negosyong Yelo. Subukan nyo na, mga ka-yelo. Subukan nyo na. Okay, slow clap for Ma'am Jam. Grabe ma'am, sobrang galing niyo po. Sobrang nakikita ko sa inyo kung gaano kayo na-focus sa inyong trabaho, ma'am. Grabe. Thank you, ma'am. Salamat. Once again, Ma'am Jam ang ating sales manager po. Thank you so much. Salamat sa inyo. Thank you. And again, sa ating pagtatapos na ang ating podcast, meron pa tayong mga susunod na episodes. Abangan nyo lang ang ating mga susunod na episode dito sa Powerhouse Ice Cream Machine. Maraming salamat po and thank you. See you soon. Powerhouse number 1.